Hintay-hintay na kayo? Dahil ngayon, mayroon na tayong opisyal na kumpirmasyon. Ang inyong ikalabintatlong month bonus bilang SSS pensioner ay darating na. At hindi lang yan, may mga detalye akong ibabahagi sa inyo ngayon na hindi pa naririnig ng karamihan. Kaya kung kayo ay SSS pensioner o mayroon kayong magulang, lolo, lola o kamag-anak na pensioner ng SSS, huwag ninyong palampasin ang video na ito. Manatili kayo hanggang sa katapusan dahil may mga importanteng bagay na kailangan ninyong malaman bago maging huli ang lahat. Narito na tayo. Simulan na natin. Mga kababayan, bago pa man natin pag-usapan ang lahat ng detalye, gusto ko munang sabihin sa inyo, kung ikaw ay bago sa aming channel, isubscribe na po ngayon at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS at lahat ng benepisyo na dapat ninyong matanggap. At kung nakinabang kayo sa video na ito, mag-like na po. Malaking tulong iyon sa aming channel para makarating ang ganitong mahalagang impormasyon sa mas maraming Pilipino. Okay, simulan na natin. Ang tanong na lagi nating naririnig sa bawat sulok ng bansa, kailan ba darating ang ikalabintatlong month ng SSS pensioners? Matagal nang pinag-uusapan ito, matagal nang hinihintay, at ngayon sa wakas, mayroon na tayong malinaw na sagot. Kumpirmado na ng SSS ang ikalabintatlong buwang pensyon o ang tinatawag nating ikalabintatlong buwang pensyon o ikalabintatlong month pension benefit ay ilalabas na ngayong Abril. Ito ay hindi rumor. Ito ay hindi chismis mula sa social media. Ito ay opisyal na pahayag mula sa Social Security System mismo. At bilang responsableng tagapaghatid na impormasyon, nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ang lahat. Kung sino ang makakakuha, magkano ang matatanggap, kailan eksakto ilalabas, at ano ang dapat ninyong gawin para masiguro na hindi kayo maiiwan. Una sa lahat, usapan natin kung bakit mahalaga ang ikalabintatlong month pension para sa ating mga nakatatanda. Para sa maraming pensioners sa ating bansa, ang buwan ng pensyon mula sa SSS ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Walang ibang trabaho, walang ibang regular na kita. Ang pensyon lang ang umaasa nila para sa pagkain, gamot, bayarin sa kuryente, tubig, at lahat ng pangunahing pangangailangan. Kaya naman ang ikalabintatlong month ay hindi lang isang bonus. Ito ay isang malaking tulong na talagang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng ating mga nakatatanda. Isipin ninyo, isang buwan na dagdag na pensyon. Para sa isang pensioner na tumatanggap ng 5,000 o 10,000 bawat buwan, ang ikalabintatlong month ay katumbas ng isang buwan na gastos na hindi na nila kailangang pag-alalahanang. Malaki iyon. Napakahalaga yon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bagay. Sino ba ang mga karapat-dapat na makatanggap na ikalabintatlong month pension benefit na ito? Ayon sa SSS, ang lahat ng aktibong pensioner ng SSS ay karapat-dapat tumanggap na ikalabintatlong month benefit. Ibig sabihin, kung kayo ay kasalukuyan nakatanggap ng regular na buwanang pensyon mula sa SSS, maging ito ay retirement pension, disability pension, o survivor's pension, kayo ay otomatikong kasama sa listahan ng mga makakatanggap. Hindi na kayo kailangang pumunta sa SSS branch. Hindi na kayo kailangang mag-apply pa. Hindi na kayo kailangang mag-fill up ng form. Automatiko itong ilalabas kasama ang inyong regular na pensyon o bilang hiwalay na bayad depende sa paraan ng inyong pag-receive ng pensyon. Ito ang isa sa pinakamahusay na balita dahil alam nating lahat na ang ating mga nakatatanda ay nahihirapan minsan sa pagpunta ng tanggapan, pagpila at pag-process ng mga papeles. Sa pagkakataong ito, wala silang kailangang gawin kundi hintayin ang kanilang pera. Pero may isang bagay na kailangan ninyong tandaan at ito ay napakahalaga. Para matanggap ang ikalabintatlong month benefit, ang pensioner ay dapat na aktibo sa sistema ng SSS.
SSS. Ibig sabihin, ang kanilang record ay dapat updated at ang kanilang paraan ng pagkatanggap ng pensyon, maging ito ay sa bangko, sa UMID card o sa ibang payment channel, ay dapat gumagana at walang problema. Kung mayroon kayong kilalang pensyoner na hindi pa nakakatanggap ng regular na pensyon nila o may problema sa kanilang account, na yon na ang tamang panahon para ayusin yon. Huwag ninyong hintaing lumabas ng ika-13 month bago kumilos. Kumilos na ngayon para hindi kayo mahirapan mamaya. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa halaga. Magkano ba ang matatanggap ng bawat pensyoner? Ang ika-13 month benefit ay katumbas ng isang buwang pensyon ng bawat miyembro. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na buwanang pensyon ay 5,500 piso, ang inyong ika-13 month ay 5,500 piso rin. Kung ang inyong pensyon ay 10,000, ang inyong ika-13 month ay 10,000 rin. Ito ay direktang nakabatay sa inyong aktual na buwanang pensyon. Walang pag-aayos, walang deduction, walang bawas. Ito ay isang buong buwan na karagdagang bayad na ibinibigay ng SSS bilang pagkilala sa kontribusyon ng ating mga pensyoner sa lipunan at sa ekonomiya ng ating bansa. At para sa mga pensyoner na matagal na sa sistema, ang mga nagsimulang mag-ambag sa SSS noong kabataan pa nila, nagtatrabaho ng buong sigasig para sa kanilang pamilya at para sa bansa. Ito ay isang maliit ngunit makabuluhang paraan ng pagtanaw ng utang na loob ng gobyerno sa kanila. Na yon, isa sa mga pinaka-inaabangan na tanong, kailan eksaktong ilalabas ang ika-13 month? Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang pagpapalabas ng ika-13 month pension benefit ay nagsisimula ngayong Abril. Ang SSS ay may sistematikong paraan ng pagpapalabas ng mga benepisyo. Kadalasan, ito ay inilalabas ayon sa araw ng kapanganakan ng pensyoner o ayon sa katapusan ng kanilang SSS number. Kaya hindi lahat ng pensyoner ay makakatanggap sa isang araw. Ang ilan ay maaring makatanggap sa unang bahagi ng Abril, ang ilan naman ay sa kalagitnaan, at ang ilan ay sa huling bahagi ng buwan. Ang mahalaga ay, kung kayo ay aktibong pensyoner, darating ang inyong ika-13 month. Tanging ang takdang araw lang ang magkakaiba. Para sa mga pensyoner na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bangko, maging ito ay BDO, BPI, Metrobank, Landbank, DBP o anumang iba pang bangko na nakalink sa inyong SSS account, ang ika-13 month ay direktang i-deposit sa inyong account. Wala kayong kailangang gawin, kundi bantayan ang inyong account. Para naman sa mga gumagamit ng UMID card bilang payment channel, ang pera ay ilo-load din sa inyong card otomatiko. At para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng mga accredited payment centers tulad ng bayad centers at iba pa, susundin din ang normal na proseso ng pampapalabas ng inyong pensyon. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi na pag-uusapan. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng updated na impormasyon sa SSS. Alam natin na maraming ating mga nakatatanda, lalo na ang mga nasa malalayong lugar, ay hindi laging nakakaalam ng mga pagbabago sa sistema o ng mga kinakailangang update sa kanilang record. Kung mayroon kayong magulang, lolo, lola, o kamag-anak na pensioner, gawin ninyong responsibilidad na tulungan silang suriin ang kanilang SSS account. I-check kung ang kanilang bangko account ay aktibo pa at nakalink sa SSS. I-check kung ang kanilang contact information sa SSS ay updated, ang tamang address, telepono at email kung mayroon. Dahil kung may problema sa kanilang account, maaaring maantala ang pagtanggap ng kanilang ika-13 month. At alam nating lahat na para sa ating mga nakatatanda, ang bawat araw ng pagkaantala ay may kahulugan. May gamot na hindi pa nabibili, may bayarin na hindi pa nababayaran, may pangangailangan na hindi pa natutugon. Gustong-gusto ko rin ibahagi sa inyo ang mas malawak na konteksto ng ika-13 month benefit para mas maunawaan natin kung bakit ito ay napakahalaga sa ating lipunan. Ang SSS o ang Social Security System ay itinatag upang magbigay ng proteksyon sa mga manggagawa ng ating bansa. Bawat peso na ibinabawas sa sahod ng isang manggagawa para sa SSS contribution, iyon ay hindi basta-basta mawawala. Iyon ay nagtitipon, lumalaki at sa huli ay bumabalik sa manggagawa sa
anyo ng pensyon at iba pang benepisyo. Ang mga pensioner na yon ay ang mga manggagawa ng kahapon, ang mga taong nagbuwis ng pawis at lakas para itayo ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ang kanilang mga kontribusyon sa SSS noong aktibo pa sila ay nagbibigay sa kanila ng karapatang tumanggap ng mga benepisyong ito. Hindi ito regalo, hindi ito awa. Ito ay ang kanilang pinaghirapang karapatan. Kaya naman, sa tuwing maririnig natin ang balitang tulad nito na ang SSS ay magpapalabas ng ika-13 month para sa mga pensioner, dapat tayong matuwa hindi lang para sa ating mga mahal sa buhay na pensioner, kundi dahil ito ay patunay na ang sistema na itinayo ng ating mga ninuno ay gumagana, na ang mga kontribusyon na ginawa nila noong kabataan ay may katuturan, na hindi sila pinabayaan ng lipunang kanilang pinagsilbihan. Ngayon, nais ko ring tumugon sa ilang katanungan na madalas nating marinig mula sa ating mga kababayan. Una, paano kung ang pensioner ay namatay na bago pa man ilabas ang ika-13 month? Ayon sa patakaran ng SSS, kung ang pensioner ay namatay bago pa makatanggap na ika-13 month benefit, ang benepisyo ay maaaring makuha ng legal na tagapagmana o benepisyaryo ng namatay na miyembro. Para dito, kailangan ng mga kinakailangang dokumento tulad ng death certificate at proof of relationship. Pinakamainam na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch para sa tamang gabay sa prosesong ito. Pangalawa, paano kung ang pensioner ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang regular na pensyon para sa nakaraang ilang buwan? Ito ay isang sitwasyon na kailangan agad na harapin. Kung mayroon tayong kilalang pensioner na may ganitong problema, kailangang makipag-ugnayan sa SSS agad-agad. Maaaring may issue sa kanilang account, sa kanilang dokumento o sa kanilang payment channel. Ang SSS ay may customer service hotline, may mga branch sa buong bansa at mayroon na ring online na paraan ng pakikipag-ugnayan. Huwag hayaang matagal na hindi nalulutas ang ganitong mga problema dahil bawat araw na hindi natatanggap ang pensyon ay pagkalugi para sa ating mga nakatatanda. Pangatlo, para sa mga OFW pensioner o sa mga pensioner na kasalukuyang nasa ibang bansa, paano ang proseso ng pagtanggap na ika-13 month? Ang SSS ay may mga kasunduan at sistema para sa mga miyembrong nasa labas ng bansa. Kung ang pensioner ay may bangko account sa Pilipinas na nakalink sa SSS, ang deposito ay magaganap doon kahit sila ay nasa ibang bansa. Para sa mga may espesipikong sitwasyon, pinakamainam na makipag-ugnayan sa SSS o sa pinakamalapit na Philippine Overseas Labor Office para sa tamang impormasyon. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang tungkol sa pag-iingat laban sa mga scam at maling impormasyon na madalas na lumalabas sa panahon ng pagpapalabas ng mga benepisyo. Kapag may malaking pera na ilalabas, lagi na ring may mga taong nagnanais na samantalahin ang sitwasyon. Makakakita tayo ng mga mensahe sa social media na nagsasabing kailangan mong mag-register sa isang link para matanggap ang ika-13 month. Makakakita ng mga text message na humihingi ng iyong personal na impormasyon. Makakakita ng mga tao na nagpapanggap na kinatawan ng SSS at humihingi ng bayad para sa processing. Huwag kayong mahulog sa mga bitag na ito. Ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng bayad para sa pagpapalabas ng inyong sariling benepisyo. Ang SSS ay hindi magpapadala ng link na kailangan mong i-click para ma-activate ang inyong ika-13 month. Kung may maglapitan sa inyo na may ganoong klase ng mensahe, huwag itong paniwalaan. Direkta na lang makipag-ugnayan sa SSS sa kanilang opisyal na website, opisyal na hotline o sa pinakamalapit na branch. At ngayon, nais ko ring pag-usapan ang mas malawak na larawan, ang patuloy na pagpapalakas ng SSS para sa kapakanan ng ating mga miyembro. Sa nakalipas na mga taon, maraming pagbabago ang nangyari sa SSS. Mula sa pagtaas ng contribution rates hanggang sa pagpapalakas na investment portfolio ng sistema. Lahat ng ito ay may layuning masiguro na ang SSS ay makakayanang tuparin ang lahat ng obligasyon nito sa mga miyembro. Hindi lang ngayon,
rin, kundi sa maraming henerasyon pa. At ang ika-13 month benefit ay isa sa mga patunay na ang SSS ay seryoso sa pagtupad ng pangako nito sa mga miyembro. Ito ay isang benepisyo na inaasahan ng bawat pensyoner bawat taon. At ang patuloy na pagpapalabas nito ay nagpapakita na ang sistema ay gumagana para sa kapakanan ng lahat. Para sa mga batang manggagawa na marahil ay nanonood ng video na ito ngayon, ito rin ay mensahe para sa inyo. Ang SSS contribution na ibinabawas sa inyong sahod bawat buwan ay isang investment sa inyong kinabukasan. Bawat peso na inilalagay ninyo sa SSS na yon ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan tayo rin ay makakatanggap ng pensyon na ika-13 month benefit at ng maraming ibang benepisyo na ibibigay sa inyo ng SSS sa tamang panahon. Huwag isiping buwis lang ang SSS contribution. Isipin ninyo itong pantitipid para sa inyong sariling kinabukasan. At para sa ating mga kasalukuyang pensyoner, nais ko lang ipaalala sa inyo na kayo ay hindi nag-aaksaya ng inyong mga taon ng pagsisikap. Ang bawat taon na nagtrabaho kayo, ang bawat kontribusyon na ginawa ninyo, ang bawat sakripisyong tiniis ninyo para sa inyong pamilya at para sa ating bansa, lahat ng iyon ay may katuturan. At ang ika-13 month na darating ngayong Abril ay isa sa maraming paraan ng pagkilala sa inyong mga sakripisyo at kontribusyon. Ngayon, habang papalapit na tayo sa katapusan ng video na ito, nais ko na naman kayong bigyan ng mabilis na buod ng lahat ng ating napag-usapan. Kumpirmado na ang ika-13 month pension benefit para sa lahat ng aktibong SSS pensioner ay ilalabas na yung Abril. Ito ay katumbas ng isang buong buwanang pensyon ng bawat pensioner. Automatiko ito. Walang kailangang mag-apply o pumunta sa opisina. Ito ay ilalabas sa pamamagitan ng normal na payment channel ng bawat pensioner. Lahat ng aktibong pensioner, retirement, disability, at survivor pensioners ay kasama sa benepisyong ito. At napakahalaga na matiyak na ang lahat ng impormasyon at account ay updated para walang maantala. Kung may katanungan kayo o may ibang impormasyon na gusto ninyong malaman tungkol sa ika-13 month benefit o sa ibang benepisyo ng SSS, ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Basahin namin ang bawat comment at susubukan naming sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. At kung nakatulong ang video na ito sa inyo o sa isang tao na inyong mahal, pakibahagi po ito. I-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong grupo sa Facebook o Viber o Messenger. Dahil baka mayroon pang mga pensyoner o pamilya ng pensyoner na hindi pa nakakaalam ng magandang balitang ito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, tinutulungan ninyo silang makatanggap na impormasyon na maaaring malaki ang maitulong sa kanilang buhay. Iyon lang ang aming kahilingan sa inyo. Ibahagi ang kaalaman para mas maraming Pilipino ang makinabang. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala sa aming channel. Patuloy kaming magbibigay ng tamang, maaasahan at kapaki-pakinabang na impormasyon para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na video, ingat tayo lagi, mahalin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang importanteng balita. Paalam at maraming salamat.